Magandang tanghali na naman sa ating lahat mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ikumpara natin mga kaibigan ang tunay na doktrina ng Diyos na nakasulat sa Biblia kumpara sa doktrina ng mga pagano noon at sa mga religious leaders ngayon. Mga kaibigan, huwag kayong aalis, pakinggan natin kung ano ang sinasabi ng Diyos sa Old Testament at sa New Testament. Ano ang sinabi ng Diyos sa Leviticus chapter 18 verse 22? Huwag kayong sumiping sa kapwa lalaki o sa kapwa babae sapagkat ito ay karumaldumal sa harap ng Diyos. Huwag kayong makipagtalik sa kapwa lalaki at sa kapwa babae sapagkat ito ay karumaldumal sa harap ng Diyos. Usa ka kangilaran at tubangan sa Dios, dulumtanan at tubangan sa Dios ang papaghihilawas sa lalaki isig ka lalaki, babae isig ka babae. At may mababasa rin mga kaibigan at mga kapatid sa Jude chapter 1 verse 7. Alalahanin din ninyo na ang Sodoma at ang Gomora at ang karatig lungsod ay nalulung sa kahalayan at dilikas na pagnanasa ng laman. Kaya't sila ay pinaparusahan sa apoy na hindi namamatay bilang babala sa lahat. Ano ang klaseng punishment na ibibigay sa mga taong gumagawa ng ganitong klaseng pamumuhay sa panahon ni Moses? According to Leviticus chapter 20 verse 13, na ang lalaki na makipagsiping sa kapwa lalaki ay gumagawa ng karumaldumal sa harap ng Diyos. Sila ay dapat napakatindi ang punishment na ibibigay ng Diyos sa mga taong gumagawa sa ganyang klaseng pamumuhay. Pero salamat mga kaibigan, binigyan tayo ng Diyos ng second chance sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo at sa kanyang salita at magkaroon ng bagong buhay. Ano naman ang nakasulat sa Biblia sa unang Korinto chapter 6 verse 9? Di ba ninyo alam na ang makasalanan ay walang lugar sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa mga diyos-diyusan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki at nakikipagtalik sa kapwa babae, mga nagnanakaw, mga sakim, mga naglalasing, mga nanlalait sa kapwa, mga mga nandaraya ay walang lugar, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Talikuran na natin ang ating mga kabulastugan, sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay nangaral at ito ang kanyang sinabi na magsisi kayo at talikuran na ninyo ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Mga kaibigan, napakasakit isipin na may mga religious leaders instead magtuturo na dapat talikuran ng kasalanan, binibless pa nila ang mga gawaing ito. Ito ay hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos na ibibless natin ang mga gawaing karumaldumal sa harap ng Diyos. Ito lang masasabi ko mga kapatid, kung gusto mong maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan, pagsisihan mo lahat na kasalanan na ginagawa mo at tanggapin mo si Jesus sa iyong puso at isipan bilang isang Diyos at tagapagligtas, at magdesisyon ka na siya lamang ang iyong sasambahin, sa kanya lamang ka maglilingkod ng buong puso at isipan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang salita. Mga kaibigan, huwag sana kayong mainggit, huwag sana kayong magalit sa akin sapagkat ako po ay nagpapahayag lamang ng katotohanan na maghahatid sa ating lahat patungo sa kaligtasan. God bless us all. Punto Biblikal.